Magandang araw sa aming mga taga-subaybay. Isang kwento ng tukso at lihim ang ipinadala sa atin at ibabahagi ko sa inyo ngayong araw. Ang kwentong ito ay bumago sa buhay ko. Isang kasalanang hindi ko alam kung pagsisisihan ko ba o hahanap-hanapin ko pa. Ako si Andrea, 34 years old. Isang OB-GYN sa isang sikat na pribadong ospital dito sa Quezon City. Sa loob ng 6 na taon, maayos at tahimik ang buhay may asawa ko. Kasama si Paul na isa ring doktor, isang pediatric surgeon. Pareho kaming busy sa trabaho pero sinisigurado naming hindi napapabayaan ang isa't isa. Si Paul ay isang mabuting asawa. Maalaga siya, matino, at kahit minsan ay masyadong seryoso sa trabaho, hindi siya nakakalimot sa akin. Madalas pa rin siyang nagpapadala ng bulaklak o kaya ay susurpresahin ako sa duty ko na may dalang kape. Sa loob ng 6 na taon, masasabi kong buo at matibay ang relasyon namin. Hanggang sa isang gabi, may nangyari na hindi ko inaasahan. Matapos ang isang mahaba at nakakapagod na shift, nagpa siya akong magpahinga saglit sa lounge area ng ospital. Halos 11 PM na. Tahimik na ang buong floor at kakaunti na lang kaming natitira sa hospital wing. Habang nakaupo ako sa sofa, dumating si Paul. May dalang bote ng tubig at umupo siya sa tabi ko. "Pagod ka na naman, love?" Tanong niya habang hinahaplos ang braso ko. Napangiti ako. Sobrang bigat ng katawan ko, lalo na sa balikat ko. Gusto mo bang ipamasahe?" "Gusto ko sana. Pero alam kong pagod ka na rin, love." "Huwag kang mag-alala. May mas magaling sa akin dyan." Sabay turo niya sa isang lalaki na naglilinis sa dulo ng hallway. Doon ko siya unang napansin. Si Jonas, bagong maintenance staff sa ospital. 24 years old, matipuno, tahimik, at mukhang walang pakialam sa mundo. Madalas ko siyang makita sa hallway. Naka-uniform na kulay navy blue at may ID na nakasabit sa dibdib. May mga butil ng pawis sa braso niya, marahil dahil sa bigat ng trabaho niya. Nag-aayos ng kama, naglilinis ng equipment, at nagbubuhat ng mabibigat na gamit. Simple lang ang itsura niya, ngunit hindi maitatangging may angking kisig siya. Ayon sa ibang nurses, magaling daw siyang magmasahe dahil dati siyang nagtatrabaho sa isang spa bago naging maintenance staff. "Jonas, halika rito," tawag ni Paul. "Marunong ka magmasahe, di ba?" Tumango lang si Jonas. "Opo, Doc. Baka pwede mong bigyan ng massage si Andrea. Stiff yung balikat niya." Nagulat ako. "Hala, wag na, nakakahiya." Sagot ko agad. "Love, kailangan mo yan. Trust me." Tumingin si Jonas sa akin. Tila hinihintay ang desisyon ko. Mabilis akong nag-isip. Alam kong pagod na ako. Alam kong kailangan ko rin ito. Kaya pumikit ako saglit, huminga ng malalim at dahan-dahang tumango. "Sige, pero Jonas, siguraduhin mong malinis ang kamay mo, ha?" Tumango lang siya at agad na lumabas para maghugas ng kamay. Dinala ako ng asawa kong si Paul sa isang maliit na kwarto sa loob ng ospital, ang staff lounge na may isang simpleng kama at isang maliit na kurtina bilang divider. Umupo siya sa sofa sa tapat ko at binuksan ang TV, pero ramdam kong binabantayan pa rin niya ako. Pagbalik ni Jonas, tumayo ako at tinanggal ang coat ko. Naka-blouse at palda pa rin ako, pero hindi ko na tinanggal ang stockings ko. Humiga ako paharap sa kama. Naramdaman ko ang malamig na leather sa ilalim ko. "Handa ka na, Doc?" tanong ni Jonas. "Oo, sige, Jonas." Dahan-dahan niyang ibinaba ang kamay niya sa balikat ko. Mainit ang kanyang palad. Matigas, magaspang, pero maingat. Unti-unting dumaloy ang init sa balat ko habang hinihimas niya ang likod ko. Napasinghap ako. Ramdam ko ang tibay ng kanyang mga daliri. Habang lumalalim,
ang kanyang pagdiin. Napaungol ako ng mahina. "Jonas, dahan-dahan lang." "Opo, Doc." Patuloy lang siyang nagmasahe. Dahan-dahan niyang binaba ang kanyang mga kamay mula sa aking balikat patungo sa aking likod. Hanggang sa naramdaman ko ang hininga niya malapit sa batok ko. Napakagatlabi ako. Alam kong nasa tabi lang si Paul. Pero iba ang pakiramdam na dulot ng ginagawa ni Jonas. Dahan-dahan niyang inabot ang tagiliran ko. Malamig ang simula ng kanyang haplos, ngunit sa bawat pagdampi ng kanyang palad, unti-unti itong nag-iinit. Gumapang pababa ang kanyang kamay. Mabagal, may kasamang pag-aalangan, pero hindi rin huminto. Ramdam ko ang dulo ng kanyang mga daliri na bahagyang dumudulas sa balat ko, papunta sa mas sensitibong bahagi ng aking katawan. Napasinghap ako. Hindi ko alam kung dahil sa kiliti, sa kaba, o sa kung anong damdamin na hindi ko kayang ipaliwanag. Muntik ko nang itulak ang kanyang kamay pero hindi ko ginawa dahil ang bawat haplos niya ay parang apoy na sumusunog sa aking balat. Nakakagulat pero hindi ko kayang umiwas. Napapikit ako. Napakapit ako sa bedsheet. Dumidiin ang bawat galaw niya. Parang sinusubok kung hanggang saan ako bibigay. At ang totoo, hindi ko kayang magawang pigilan. At sa puntong iyon, hindi ko na alam kung ano ang tama at mali. Alam kong mali to, pero bakit parang hindi ko gustong tumigil? Bakit parang gusto kong hayaan siyang ipagpatuloy ito? At doon ko naisip, hanggang kailan ko kayang labanan ang tukso? "Han?" Biglang bumangon si Paul. Shit! Mabilis akong nag-ayos. Tumayo si Paul at tumingin sa akin. Pinagpawisan ako ng todo. Ngumiti siya. "Oh, tapos na pala kayo. Pwede na ba akong sumunod?" Kinabahan ako. Han, baka pwede mo muna akong ikuha ng tubig." Blanko ang isipan ko. "Okay." Lumabas si Paul ng kwarto. Naiwan kaming dalawa ni Jonas. Tumingin ako sa kanya. Hinila niya ako papalapit sa kanya. At sa muling pagkakataon, napayakap ako sa tukso. Iba ang thrill na naramdaman ko kay Jonas. Parang nabuhayan ako. Hindi ko alam kung anong gagawin ko sa susunod na haharap ako ulit sa ganitong tukso. Mahal ko ang asawa ko, pero baka sa susunod ay tuluyan na akong bumigay. Hanggang dito na lang ang kwento ko.